Magandang umaga sa inyo mga bata. Handa na ba kayo sa lesson natin ngayon? Okay, ako muli si Teacher Elsie, ang inyong makakasama ngayon sa umagang ito para sa ating health. Okay, so handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tara na, umpisahan na natin. Ako muna ay mayroong mga paalala sa inyo. Okay. Una, iwasang magsalita kapag nagsalita ang guro. Pangalawa, itaas lamang ang kamay kapag may gustong sabihin. Pangatlo, ugaliing makinig at unawaing mabuti ang ating paksa sa araw na ito. Pang-apat, panatilihing nakatingin sa monitor upang masundan ang talakayan. Okay. So, yun yung ating mga paalala. Ngayon naman, bago tayo mag-umpisa, balik-aral mo tayo. Ibig sabihin, i-review natin yung ating mga nakaraang lesson. So, ang pamagat ng ating lesson nung nakaraan ay paggalang sa damdamin ng iba. Bakit nga ba natin kailangan igalang ang damdamin ng iba? Ano nga ba ang damdamin? Okay, ating alamin kung anong ibig sabihin ng damdamin. Okay, damdamin. Pakiramdam ng isang tao na hindi nararamdaman sa physical. Ibig sabihin, sa pangangatawan na hindi natin nararamdaman yun. Nalahanin yun nung nadapa kayo, di ba masakit yun? Yun ay panglabas na nararamdaman. Pero paano naman yung sa panloob? Okay, number 2, pakibasa nga ako, Jacob. Tama, isang panloob na emosyon o reaksyon sa isang bagay o kalagayan ng tao at iba pa. Tama iyon. Yun ay isang panloob na emosyon. Ibig sabihin nandito sa kaloob-looban natin. Diba tayo? O halimbawa, tayo pag pinagalitan tayo ng magulang natin, diba nasasaktan tayo? Tama. Yun ay nasa panloob. Bagamat hindi tayo napalo, pero merong masakit sa loob natin. Ibig sabihin, yun yung emosyon natin, yun yung damdamin natin. So, nararanasan nyo na ba ang masaktan sa inyong damdamin? Okay, kaya dapat, meron tayong mga dapat gawin upang hindi natin, upang maiwasan natin ang manakit sa kapwa o sa damdamin. Kaya meron tayong paggalang sa damdamin ng iba. Itong mga gawain natin. Okay, una, pakibasa nga mula sa iyo, Pauline. Yes, tama. Iwasan ang salitang nakakasakit ng damdamin. Ano kaya ito? Okay, huwag magsalita kung hindi rin lang naman tama at huwag magsalita kapag nakakasakit rin lang naman sa kapwa. Okay? Okay, pangalawa, pakibasa nga ito, Roland. Tama, makipag-usap ng maayos at iwasan ang pagsigaw. O kapag may kausap tayo, di ba? Dapat hindi tayo sumisigaw, lalo na sa ating mga magulang, kapatid, at kahit sino sa mga tao na kapaligid sa atin, sa lahat ng kausap natin, hindi dapat tayo ay sumigaw. Nawawala ang respeto sa ganong pagsigaw o makipag-usap ng di maayos. Diba? Okay, kaya dapat habang bata pa ay matutunan natin ang makipag-usap ng maayos at iwasan ang pagsigaw. Kasi pag hindi natin matutunan yan ngayon habang bata pa tayo, madadala natin yan sa ating paglaki. Okay, sa pangatlo naman, tayo naman ay papabasa natin ito kay o yun, may nagtaas na kamay. Jacob, pakibasa nga. Tama, maging masaya sa tagumpay at kasiyahan sa iyong kapwa. Ano kaya ito? O meron ba kayong halimbawa? Tama, ito ay halimbawa. O ako na magbigay ng halimbawa. Naging top 1 si Junel. O dapat ba tayo masaya sa kanyang narating o kanyang natanggap? Oo, dapat tayo ay maging masaya. Hindi dapat tayo mainggit. Kaya hindi dapat tayo magkaroon ng bulong-bulungan. Kasi pag magkaroon ng bulungan ay nagkakaroon ng sama ng loob sa isa. Okay.
Pang-apat, pakibasa nga ito, test, igalang ang opinyon ng iba. Tama, igalang ang opinyon ng iba. Huwag po tayo magmamalaki sa ating mga gustong sabihin. Kung mayroon pong sinasabi ang iba, dapat natin ay unawain at igalang iyon. Huwag nating ipilit ang ating mga gusto. Okay, pang-apat, Chinese. Okay, number 5. Yes, matutong makinig at umunawa. Pagpapakita ng simpatya sa mga taong nalulungkot at may problema. Kaya dapat mga bata, dapat maging observant tayo. Lalo na sa klase natin, dapat napansinin natin, baka mamaya may dumarating yung kaklase mo, umiiyak, yung pala ay gutom lamang, diba? So, dapat meron tayong, baka hindi natin pagtatawanan, ay, bakit siya umiiyak? Bakit siya, diba? Ganun. So, dapat walang ganun. Dapat alamin natin kung ano nangyari, bakit siya malungkot, bakit siya umiiyak, ganun. So, yun, meron tayong, ito yun, ang mga yan ay mga halimbawa lamang sa pagpapakita ng paggalang sa damdamin ng iba. Okay? Very good. Okay, nawa na may natutunan tayo. So ngayon tutungo naman tayo sa ating pinaka-lesson ngayong week na ito. Okay, karapatan at responsibilidad ko ang maging ligtas. Bakit kaya? Lagi may tanong, bakit kaya responsibilidad natin na maging ligtas? Kayo bilang bata, kailangan natin alamin kung ano ba talaga ang ating mga karapatan at responsibilidad upang maging ligtas. Okay, tutungo po tayo sa layunin ngayon. Sa araling ito, matutunan mo ang karapatan at responsibilidad bilang isang bata para sa iyong kaligtasan. Okay. Ngayon, may papakita ako sa inyong mga gamit. Alamin ko nga kung sino ang nakakaalam nito. Okay, papakita ko. Ano kaya ito? Tama, alcohol. So, gamitin natin ha. Gagamit si teacher. Lagi tayong gumagamit dito ngayon, dito, lalo na sa panahon natin ngayong pandemic, laging may ganyan. Okay, ito naman. Ano naman kaya ito? Yes? Yes, ito po ay isang face mask. Ilalagay po natin ito sa ilong natin. So, ang proper pagsuot nito, dapat itong may string dito, ay dapat nandito sa ilong para maan natin. Okay. So, dahil may headset tayo, okay lang dito sa labas. Okay. Dito muna ilalagay ni teacher. Ayan. So, ito ay isang face mask. O, ito naman, ano naman ito? Ito ay isang face shield. So, maraming gumagamit ito ngayon dahil isa ito sa mga protection natin. Itong ginagamit natin pag tayo ay lumalabas ng bahay. Lalo na kung mamamalengke, may binili sa tindahan. Kasi ito ay mga protection natin. So, di ba yung alcohol, the face mask, ang face shield, gamit na gamit sa atin ngayon. Okay? So, ilan lang ito. Tapos, pag uwi natin tagalin ko lang ha, kasi may lesson tayo ngayon. Total, wala naman tayo sa labas ng bahay. Okay, pinapakita ko lang kung ano mga gamit na ito para alamin kung alam nyo ito. Tama kayo, mask, face mask, face shield. Okay, tama yan. O, tama, iyon ay alcohol. Bukod sa alcohol, ano pa bang ginagamit natin para panlinis sa ating kamay? Tama, merong mga sabon na panlinis natin sa ating kamay na 100% or 99.9% para pumatay ng germs. Okay, dapat laging naghuhugas ng kamay. Nag-alcohol, lalong-lalo na pag nasa labas tayo. So, isa yung pagpapakita sa ating pag-alaga sa ating katawan. Okay, yun, kailangan may suot ng face mask. Okay, and then face shield. So, ito naman, larawan nito. Anong pinapakita nito? Anong kahalagahan nito? Mayroon ba kayong idea nito?
Okay, tatawagin ko nga. Tatawagin ko si Dimples. Okay. Yes, ano ang nasa picture? Tama, magkakalayo sila. So, ibig sabihin, ito yung pinapatupad ng atong gobyerno sa ngayon, ang social distancing na merong 1 metro ang pagitan. So, hindi dapat dikit-dikit. Naunawaan ba? So, yun yung mga yon. Para tayo ay makaiwas sa ating mga sa mga virus na kumakalat ngayon, lalo sa panahon natin ngayon. Okay, so yan, isa-isa na natin yung mga gamit ng mga ito, mask, face shield, so yan, at social distancing pag lumabas tayo ng bahay. Okay, so ngayon tayo ay tutungo naman sa ating maikling kwento. Ayan, babasahin natin. Makinig kayo ng mabuti ha. At ating kasi meron tayo mga tanungan pagkatapos ng kwentong ito. Ako muna ang magkukwento. Okay, ang pamagat ng atong kwento ngayon ay ligtas ang may alam. Handa na ba kayo makinig? Okay, umpisahan na natin. Si Maria ay nasa 2nd baitang sa mababang paaralan ng mabuhay. Simula na nagkaroon ng pandemya ay lagi siyang pinalalahanan ng kanyang ina tungkol sa dapat gawin upang maging ligtas at malayo sa sakit. Ang pagsuot ng face mask, hindi niya nalilimot. Hindi rin siya nakipaglaro sa labas upang makaiwas sa virus. At siguradong mayroon siyang distansya sa kapwa kung sakali man na lumabas siya. Isang umaga, tinanong ni Nelia ang kanyang nanay Melly. Nanay, malayo po ba ang 1 metro? Sagot ng kanyang nanay. Bakit mo naman naitanong, anak? Napapanood ko po kasi sa telebisyon na sa panahon ngayon dapat ay magkakalayo muna ang mga tao na hanggat maaari ng layo ng 1 metro. Sagot ni Maria. Tama anak, kailangan talaga natin gawin yan sa ngayon upang maiwasan ang pagkalat o hawaan ng virus. Ang madalas na paghugas din ng kamay ay isang mahalagang gawain at maaari mong gawin bilang isang bata. Dagdag pa ng kanyang nanay Melly. Opo nanay, tulad din po ng kung tayo po ay uubo, kailangan nating lumayo sa iba at magtakip ng ating bibig. Ang galing naman ng anak ko. Tayong lahat ay may responsibilidad at karapatan para sa ating kaligtasan. Natutuwang sabi ng nanay Melly. Siyempre po nanay, palagi po ako nakikinig sa inyo dahil po tulad po ng napapanood ko sa telebisyon. Sabi nila, ligtas ang may alam. Aba, kamangha-mangha ka Maria, halika na, nakahanda ng merienda sa mesa. Yaya ng kanyang ina, ang nanay niya, ng ina niya. Sige po nanay, maghuhugas po muna ako ng kamay. Ayun, so naunawaan ba ang maiksing kwento natin? Okay, ngayon, tutungo tayo sa ating mga gawain sa pagkatuto bilang isa. So, sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, mga katanungan, heto na. Handa na ba kayo? Okay, basahin ko muna ha. Sino ang batang nasa kwento? Pangalawa, ano ang pangalan ng nanay niya? Pangatlo, sa anong baitang siya nabibilang? Pang-apat, ano ang dapat gawin kung sakaling ikaw ay uubo? Panlima, ginagawa mo din ba ang ginagawa ng bata sa kwento? Bakit? Handa na ba kayo? Sige. Bigyan ko kayo ng 30 seconds para sagutin ang tanong na ito. Ready na? Okay.
Alright. Times is up. Times is up. Okay? Ngayon, alamin natin ang mga tanong. Ang mga sagot sa mga tanong natin. Okay. Alamin natin ang inyong mga sagot. Sino ang batang nasa kwento? Sino nga ba? Tama, siya ay si Maria. Okay, pangalawang tanong. Ano ang pangalan ng nanay niya? Maaari mo ba itong sagutin? Jonah? Yes, tama. Siya si Nanay Meli. Okay, pangatlong katanungan. Ano ang baitang siya nabibilang? Maaari mo ba itong sagutin? Sheila? Tama, nasa pangalawang baitang o grade 2, ibig sabihin ay ka-grade nyo ang batang si Maria. Okay, pang-apat na tanong. Ano ang dapat gawin kung sakaling ikaw ay uubo? Kailangan ko ng dalawang sasagot dito. Yes, tama. Ito ay magtakip ng bibig. At ano pa? Lumayo muna sa kausap upang hindi tayo makahawa ng ating ubo. Okay, tama nito. Lumayo at magtakip ng bibig. Okay, tayo tutungo sa panglimang katanungan. Ginagawa mo din ba ang ginagawa ng bata sa kwento? Bakit? Bakit mo kaya ginagawa yon? Okay, alamin natin ang sagot ni Joanne. Okay, sagot ni Nicole. Okay. Tama. Upo para makaiwas sa sakit. Tama yon. Yes. Upo ang sagot Oo yon, at para hindi makahawa ng sakit. Tama yung ginagawa ni Maria, di ba? Lagi naghuhugas ng kamay bago kumain, tapos hindi nakakalimot magsuot ng face mask, face shield pag lumabas ng bahay. At saka hindi siya lumalabas kung hindi kinakailangan. Okay, naunawaan ba? Alright. So ngayon, tayo tutungo sa gawaing sa pagkatuto bilang 2. Ito ang panuto. Isulat sapat lang ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M kung mali. Okay. Basahin ko muna ang mga katanungan. Hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Pangalawa, paggamit ng face shield kung lalabas ng bahay. Pangatlo, lumabas ng bahay kahit hindi naman kinakailangan o mahalaga ang pupuntahan. Pang-apat, gumamit ng alkohol bilang panlinis ng kamay at maiwasan ang mikrobyo. Panlima, iwasan ang matataong lugar. Okay, meron kayong 30 segundo para sagutin ang mga katanungan ito. Okay, number 1. Ayon sa panuto natin, isulat ang T kung tama at M kung mali. Okay. Number 1, hindi paghugas ng kamay bago kumain. Number 2, paggamit ng face shield kung lalabas ng bahay. Pangatlo, lumabas ng bahay kahit hindi naman kinakailangan o mahalagang pupuntahan. Pang-4, gumamit ng alcohol bilang panlinis ng kamay at upang makaiwas ng mikrobyo. At pang-5, iwasan ang matataong lugar. Okay, nakasagot na ba ang lahat? Ready na ba kayo? Okay. Alright, sagutan na natin. Alamin natin ang iyong mga sagot. Ano kaya sagot dito? Hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Tama ba ito? Mali. Tama kayong lahat. Very good. Ito ay mali kasi dapat ay naghuhugas ng kamay bago kumain at pagkatapos kumain. So, pangalawang katanungan, paggamit ng face shield kung lalabas ng bahay. May kunento ako kanina. Diba?
Gumagamit ng face shield pag lumabas ng bahay. Tama o mali? Very good. Tama kayo lahat. Ang gagaling, ang huhusan yung lahat sumagot. Okay, pangatlong katanungan. Lumabas ng bahay kahit hindi naman kailangan o mahalaga ang pupuntahan. Tama, mali? Mali po. Kasi dapat po ay hanggat maaari nasa loob tayo ng bahay. Kung hindi kailangan lumabas ay huwag pong lumabas ha. Matutong sumunod sa magulang upang makaiwas tayo ng sakit na kumakalat ngayon. Okay, sa pang-apat. Gumamit ng alcohol bilang panlinis ng kamay at maiwasan ang mikrobyo. Tama ba yon? Ano bang ginagawa ng alcohol? Bakit tayo naglalagay ng alcohol? Tama ba yon? Pumapatay doon ng mikrobyo at panlinis ng kamay? Alamin natin ang kasagutan. Tama. Okay, sa ating panglima. Iwasan ang matataong lugar. Ito ba ay tama o mali? Tama. Bakit? Pag marami mga tao, dapat tayo ay umiwas. Kasi maaring hindi natin kilala, hindi natin alam kung sino ang may dala ng virus doon. Kaya hanggat maaari, huwag umpukan o lumapit sa maraming tao. Dapat mayroon tayong social distancing, okay? Ayos ba mga bata? Okay pa ba kayo dyan? Okay. Alright. And then, next. Tayo ay tutungo sa gawain pagkatuto bilang 3. Okay, ito na. Lagyan ng check ang column batay sa dalas yung pagsasagawa ng mga angkop na pamamaraan sa karapatan at responsibilidad mo upang maging ligtas, gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay? Ulitin ko. Lagyan ng check ang column batay sa dalas ng iyong pagsasagawa ng mga angkop na pamamaraan sa karapatan at responsibilidad mo bilang upang maging ligtas. Okay, sasagutan niyo po yan ha. Okay, ito na po ang ating mga katanungan. Pabasahin ko po at meron lang po kayong 30 segundo uli para sagutan ang mga limang katanungan. Ito, mamimili. Ito yung column A, B, and C. Ito yung ito po ang mga nakatala dito, and then kung ano po, chichikan nyo po kung palagi nyo ginagawa, paminsan-minsan, or hindi nyo nagagawa. Okay? Okay, babasahin ko muna ang number 1. Sumunod sa panukala ng social distancing. Pangalawa, naghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Palagi, minsan o hindi. Pangatlo, lumayo sa kausap kung umuubo. Pang-apat, nagsusuot ng face mask. Panlima, nagbibihis o pagpapalit agad ng damit kung galing sa labas o may pinuntahan. So, ang mga yan, lagi nyo bang ginagawa? Palagi ba? Minsan-minsan lang o hindi nyo ginagawa? So, lalagyan lang ang check ng bawat column. Bigyan ko kayo ng 30 seconds para sa gawain na ito. Ulitin ko. Number 1, sumunod sa panukala ng social distancing. Pangalawa, maghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Pangatlo, lumayo sa kausap kung umuubo. Pang-apat, magsuot ng face mask. Panglima, pagbibihis o pagpapalit agad ng damit kung galing sa labas o may pinuntahan. Palagi, minsan o hindi nyo nagagawa. Tapos na po ang oras. Tapos na po ba? Okay. Tayo'y tutunga sa mga sagot ngayon. Alamin natin ang inyong mga sagot kung palagi yung ginagawa o hindi. O paminsan-minsan lang. Okay, number 1. Pakibasa nga ako, Mariel.
Yes, sumunod sa panukala ng social distancing. Ito ba'y palagi mong ginagawa o minsan o hindi? Very good, palagi mong ginagawa. Okay, number 2. Tanungin naman natin sino kayang pwedeng matawag? Kyle, okay. Pakibasa po ang number 2. Tama po ito, tama po ang pagbabasa niyo po. Naghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Ito po ba ay ginagawa mo po, Kyle, sa bahay? Ang sagot mo ay check, tama. So magaling po. Tama po at mahusay kayo. Sumagot sa mga bagay na yan kasi importante po yan. Gaya po ng sinabi ko kanina, napaka-mahalagang bagay ang maghugas ng kamay. Okay, number 3. Tawagin naman natin si Erica. Yes po, pakibasa po ang number 3. Yes, lumayo sa kausap kung umuubo. Ano po ang iyong sagot, Erica? Very good. So, dapat ay lumayo. Okay, number 4. Tayo naman ay tutungo kay Melrose. Nagsuot ng face mask. Nagsusuot ng face mask pag lumalabas? Huwag pagala-gala, ha? Ano ang sagot mo? Nagsusuot ba ng face mask? Very good si Melrose. Kahit magala, siya ay nagsusuot ng face mask, which is dapat nasa bahay lang, di ba? Okay, 5. Magbibihis at pagpapalit agad ng damit kung galing sa labas o may pinuntahan. Ano ang mga sagot ninyo? Sino ang sumagot ng hindi? Ay, walang sumasagot. Itaas ka ang kamay kung minsan. Wala rin. Palagi. Oh, very good. Lahat sila ay nagtaas ng kamay. Lahat silang nagtaas ng kamay sa palagi nilang ginagawa. Perfect po. Lahat ang kanilang mga sagot palagi nilang ginagawa. So, dapat tama po. Ito po ang dapat gawin ng mga bata. Kailangan po nating sumunod sa social distancing, maghugas ng kamay, lumayo kapag umuubo, lagi may suot na face mask, at lagi magbibihis ng damit kapag galing sa labas at pumasok sa bahay, ha? Okay? Kasi hindi natin alam yung mga damit natin. Baka yung nadaanan natin umubo sa pagdaan natin, pwedeng kumapit dito ang virus, and then kaya kailangan nating palitan iyon para malabhana. Huwag na isuot baka mamaya yung pagpantulog. Hindi dapat ganun. Dapat magpalit po. Okay? Ayos ba? Okay. Okay. Ayan, malapit na po tayo matatapos. Sumulat ng tala. Ito na ang last nating gawain. Sumulat ng talata na may 3 o 5 pangungusap. Ito po ang ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng karapatan at responsibilidad upang maging ligtas. Ulitin ko, sumulat ng talata na may 3 o 5 pangungusap ng ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng karapatan at responsibilidad upang maging ligtas. Base sa ating napag-usapan kanina o natalakay natin kanina, kahit bata tayo ay meron tayong karapatan at responsibilidad. So ano ang kahalagahan nitong ating pagkakaroon ng responsibilidad at karapatan at responsibilidad natin bilang bata? Yun ang isusulat nyo. Kahit mga 3 o 5 pangungusap, pwede na. Okay? So, ngayon, bibigyan ko kayo ng 30 segundo ng ayon sa mga natutunan sa ngayon. Okay? Okay, simulan na po ang time.
Okay. Nakasagot po ba? May sagot po ba? Itaas ang kamay sa mga nakasagot na meron ng mga sagot. Okay, tatatlo lamang. So, meron pang natitirang ilan na hindi pa nakapagsagot. Okay, gusto ba? Gusto ko magbigay ng palugit sa inyo dahil magagaling kayo ngayon mga estudyante. Bibigyan ko pa kayo ng 30 segundo para sagutin at kumpletuhin po ang inyong mga sagot. Okay? Ready na po ba? Pwede na pong ituloy ang inyong pagsasagot. Alright, nakasagot na ba lahat? Meron na po bang sagot? Itaas ang kamay sa mga hindi pa nakatapos. Okay, sa mga nakatapos. Wow, very good. Lahat pala ay tapos na. Okay, ngayon gusto kong basahin mo ang iyong sagot, James, sa inyong kahit ilang mga pangungusap lamang. Maaari mo bang bagitin sa amin kung ano ang natutunan mo at bilang isang responsableng bata? Alam mo na ba kung anong karapatan at responsibilidad mo upang ikaw ay maging ligtas? At bakit? Para saan ito? Okay. Handa ka na? Sige nga, pakibasa ng iyong kasagutan sa iyong naisusulat. Maaari ba nating i-share yan sa kanila? Okay. Sige. Mahusay. Mahusay na bata. Maganda ang pagkasulat. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Karapatan at responsibilidad kong alagaan ang aking sarili sapagkat meron akong pananagutan sa aking pangangatawan at sa aking kapwa upang mapanatili ang aking kalusugan maging sa mga taong aking nakakasalamuha. Very good na batang si James. Okay, alam niya kung ano ang kaniyang responsibilidad at karapatan bilang bata. Okay? So mga bata, may natutunan ba kayo sa araw na ito? Very good. So hanggang sa muli, ako po muli ang inyong Teacher Elsie sa araw na ito. Sana marami kayong natutunan. Bye-bye! Thank you!